Magandang kamalayan sa inyo lahat. At nandito na naman ako. Ako po ang inyong guro o teacher dito sa ating eskwelahan na tinatawag natin Online Kamalayan Lifelong Learning Center. At dito ay meron tayong mga subjects na kung saan ay hindi ito ang mga tinuturo sa mga ordinaryong mga eskwelahan. Kaya diyan lamang kayo at narito ako, yung inyong teacher na si Tato Malay, na makakasama ninyo hanggang mga alas 6:30, mga isang oras at kalahati tayo. Usual normal class. Alright, so dito sa ating subject ngayon ay ating pag-uusapan ang may kinalaman sa kamalayan. How to evolve into a higher consciousness. And ito ay importanteng matutunan ng lahat. Lalong-lalo na ang mga nagtatanong kung ano na ang nangyayari sa buhay natin ngayon dahil sa nagkakagulo nga in terms of, itong sinasabing ang pandemic. And at the same time, yung mga kawalan na ng trabaho, kawalan ng hanap buhay at bakit daw nagko-collapse na yung mga iba't ibang mga kumpanya. Pero yun na nga, sabi nga natin, ito ay kami, hindi namin sinasabing lahat. Ilan lang kami na kumbaga parang nakaramdam nung matagal na mangyayari itong ganitong klaseng pagbabago. Ito ay isang pagbabago na kung saan ay tinatawagan namin ito na either shift in consciousness, the Great Awakening, or ano pa ba yung mga tawag ng iba? The Big Change. Why is it being called that way? Kasi talagang it was due already, or it is due. kung future pa ang ating inaasahan. Kasi sa bagay, future naman pa talaga namin inaasahan ito. We were thinking of this kind of change that will happen in 2030 or 2035. Pero mukhang yun na nga, napaaga. And ano bang ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito ay kailangan na nating sabayan itong pagbabago na ito. At dito sa aking ginagawang paglabas sa online, sa social media ay isang paraan ko para makatulong sa mga gustong makaintindi kung ano na ang nangyayari. Ito ay isang parang, I would say, hindi ko kasi kung ayaw naman yung sumali sa aking eskwelahan, sa aking Online Kamalayan Lifelong Learning Center, na kung saan ay meron tayong klase or class na tinatawag ko KLASS or Kamalayan Learning Alternative Success System. Dito ay tinuturuan namin ang iba't ibang klaseng pagkakaroon ng pangunawa sa gusto nating mga ambisyon sa buhay. Kasi ang nakaraan, kung talagang titignan natin yung the years that had passed, na kung saan ang basihan natin ng sa nagiging success o successful o yung tumatamasa ng tagumpay ay ang mga naging milyonaryo o bilyonaryo, yung mga naka-achieve ng mga maraming mga awards at gantimpala, yan, no? Yan ang mga tinitingala natin na kung saan sila yung naging basis natin for kung sino man ang sinasabi nga nating successful. Pero dito sa Kamalayan, ang aming basihan sa success ay kakaiba. At ito ay may kaugnayan sa 4 na areas na kung saan yan ang binabalanse natin.
Pag hindi na balance yung, yung apat na areas na yan, actually yung apat na yan, yan yung parang mother areas na kung saan ay maraming pang sub-areas na mga 12, 15. Pero yung apat na yun ang pinakapunot dulo ng karamihan ng iba. So, ang ibig sabihin nito ay meron kaming binabalanse na kailangan ay pag hindi na balanse yan, ibig sabihin yan ay hindi tayo successful. Una-una, yung area sa ating health, ating kalusugan. Paano mo sasabihin naging successful ang isang naging bilyonaryo at the expense of his health? Yumaman nga siya. Pero yung pera niya ngayon ay ginagastos niya para makabayad sa ospital dahil ang dami na niyang sakit. Ang dami niya nang nararamdaman dahil na-stress siya ng husto. Or, for that matter, ay talagang doon niya binuhos yung panahon niya. Paano siya kikita ng malaking-malaki to the expense of either his health or his family relationships or, for that matter, his other endeavors. No? Na yung, marami sa atin kasi, maraming gustong gawing iba. Kaya lang, sabi nila, yung gusto nilang gawing iba, na yun yung nandoon yung passion nila, nandoon yung puso nila. Kaya lang doon, walang pera. Kaya pumunta sila sa mga trabaho o pwedeng maging business na kung saan ay kikita sila ng malaki. Pero, yun na nga, ang problema is hindi sila masaya. So, dyan nagkaroon ng imbalance. Diyan nagkaroon ng problema. Kuminsan naman napapag-iwanan natin yung trabaho natin dahil binigyan natin ng mas importansya ang pamilya natin. Depende yan ano yung priorities mo. Pero kailangan yung apat na yun balanced. So yun yung palagi naming na-emphasize. Pag wala yan, pag hindi ka balanced dyan, unang-una, hindi ka spiritual na tao o na person. Why? Because spirituality is based on how you are able to balance all those four areas. Diyan nakabalansa ang spirituality mo. Kasi ang spirituality hindi yan religious. Hindi yan na basehan mo sa palagi naman ako nagdarasal, palagi naman ako nagsisimba. Hindi yon. When you say you're a spiritual being, that means you're successful or in balancing those four areas in your life. Why? Because masaya ka. Masaya. Kasi pag nabalanse mo yun, wala kang sakit, kaya marami kang pera. Ginagawa mo yung gusto mo, enjoy ka sa buhay mo. So that means you are living your life to the fullest. Masaya ka, maginhawa yung buhay mo. Nagiging example ka sa mga ibang kasama mo dahil nga parang nasa iyo na lahat. Yan ang ibig sabihin ng kung bakit natin ina-emphasize yung apat na areas. Anyway, hi, Marco Sison. Hello. Kumusta ka na? Sali ka, Marco. Usap tayo. Do you want to discuss anything live? Pwede ba kitang pakita sa video? O naka-ano ka? Ano ba tawag dito? Ano tawag dito? Are you decent? And Veronica Garcia is also watching. All right. Okay, sige. So, hanggat wala yan. Ngayon, okay. Umpisa na ba natin o hintayin natin ang iba pang mga kaklase natin o kaklase nyo? Kasi mahalaga itong aking pakay ngayon. Kaninang umaga, I posted again in my Facebook wall that I am organizing na talaga. Ito na yun, wala nang atrasan. Kasi matagal ko nang binalak ito, matagal ko nang binigyan ng halaga ito, pero hindi ko maiusad dahil ang daming mga kailangan mangyari para masabi kong
now is the time na pwede ko nang magawa yun. Alright, anyway, so, ito ay may kinalaman sa entertainment. Ngayon, tuloy, ano bago dyan? Kasi galing ka naman sa entertainment. Yes, I was with the entertainment industry for 30 years. I was with the recording business industry. I was with the broadcast industry as well. So basically, ang buhay ko was more on the entertainment scene. Kaya lang, para bang may nag-uudyok sa akin na, uy, oo, enjoy ka dyan, pero kailangan may gagawin ka na may kinalaman sa entertainment. And dun ko na-realize, 20 years ago, ang aking, kumbaga, parang mission in this area, in this particular field of entertainment, na kung saan ay naging trabaho ito, naging business ko, pero more than a business, ngayon ay naging advocacy ko. And what is that advocacy? Using entertainment for change. So I had envisioned a particular group na kung saan ay ito yung inisip ko na gawin. No? Ito yung sinasabi natin, isa app, tinatawag ko ngayon, kasi nag-evolve ito eh. Originally, I called it ENDEV, Entertainment for Development. When I went to Switzerland 20 years ago, I talked about using entertainment for developmental purposes. And I gave that as a speech sa isang conference na inatanang ko sa near Montreux sa Switzerland. And for 1 week, I was there. And on one particular day, I gave that speech. They asked me to give that speech. How can we use entertainment for change? Kasi yung organization na inatanong ko is called Initiatives of Change, IC. It used to be called MRA or Moral Rearmament. But it changed, and instead of using the MRA name, it actually evolved into Initiatives of Change. And tamang-tama, during that time, I was already into this entertainment for development or entertainment for change. All right. So when I gave that speech, I said I will commit to that. And so I did. I did a lot of programs, a lot of, I would say, projects na may kinalaman dun. At napasapat-tupad ko naman in a way. Kaya lang kulang pa. And ngayon, mas gusto ko na talagang bigyan ng concentration. Really, ang tinatawag ko na, ang pangalan ko lang ginagamit ngayon dito is transformative entertainment for a higher consciousness. Yan. Transformative entertainment for a higher consciousness. Or TECH, TEHC. All right. Ngayon, ang tanong is, ano ba ito? Bakit ko pinipilit na mangyari ito? Well, ang nakikita ko kasing mas influential sa pagbabago ay hindi eskwelahan, hindi simbahan, hindi gobyerno, kundi entertainment. The entertainment industry is so influential. It's so powerful na kung saan ay talagang ano yung gusto mong maging pananaw ng mga tao, you just bombard it sa TV, sa radio, sa movies, and people will adapt to it or will accept it. Diyan natin nakikita kung paano na brainwash karamihan ang mga kababayan natin into thinking of or becoming into something or whatever. And this is where I realized
tama nga, malakas ang influence ng entertainment. So if I want change, I must use the entertainment industry. So dito ko ngayon nais imbitahan ang aking mga kasama, mga colleagues, mga artists who are involved right now in the entertainment scene, in the artistic scene as well, movies, television, radio, stage, even in the non-performing arts. Yan, nais kong ibitahan para magkaisa tayo and really use this influence, this particular force, to be instruments, to be our instrument for change. Yan, katulad nila Marco Sison. They come out on TV, on stage. In the mere presence of sila Marco, talagang they bring joy to a lot of people. And what more? They talk about love. Yan, ang ganda yung mga nila. Kasi puro love songs ang kinakanta nila. So when they talk about love, people learn something about love. Kasi sa mga kinakanta nila, may mga messages yung mga kanta. Unfortunately, ayoko naman sabihin na unfortunately. Kaya lang, karamihan ng mga messages na nadidinig natin o napapanood natin sa television o sa pelikula ay negative ang dating. I mean, ano pagka-negative? Kaya, kadalasan nga, itong imbes na makatulong, mas lalo natin tinutulak sa sa pagbagsak. Kumbaga para sa panghina ng isang ng tao, no? Yung parang kinalalagyan ng isang tao. Kasi, instead na ma-inspire siya to really go on, and sometimes what happens is they get frustrated, disappointed, sad. Kasi nga, sa mga mensahe na nadidinig nila sa radyo, sa TV, iba't ibang mga na kung saan ay dito natin palagi nga sinasabi, ito kasi yung third dimensional consciousness o 3D consciousness. Yung 3D world na sinasabi natin. Nandyan ang polarity, ang separation, ang duality. Nandyan ang the lowest form of consciousness. Andyan lahat. Kahirapan, struggle, hinagpis, sama ng loob, sampalan, suntukan, patayan, sakitan. Yan ang 3D consciousness. Na kung saan, sabi nga natin, ang mundo nag-shift to 4D. So, ang nangyari is, nagkaroon na ng pagbabago. Nawala na ang panamundo sa atin. Nagbago siya. Tayo, naiiwan pa rin doon sa 3D consciousness na kung saan ngayon, nagkakagulo tayo ngayon kasi kailangan mag-adjust tayo eh. Kasi pag nag-4D na, ibig sabihin yan, kailangan meron ng harmony. Kasi you evolve to a higher consciousness eh. May harmony, may joy, may camaraderie, may cooperation, may love. Nandiyan na yung talagang totoong pagmamahalan. Hindi yung mahal kita pero kailangan tumbasan mo yung pagmamahal ko. Ganun ang 3D. Yun yung mga storya ng mga pelikula natin sa 3D. Yun ang mga storya ng mga mensahe sa mga kanta rin natin na sumikat. Na paano na ako kung mawawala ka sa buhay ko? Yung mga ganyan. Mamamatay ako. Yan ang 3D consciousness. Ngayon, kaya tayo nagkakagulo, nagkakahirap-hirap. Dahil nga, yung mga messages may pagka-negative. Feel natin yan, Hindi ko sinasabi masama yan. Kaya lang, ang dating is, yun nga, anong nangyayari sa atin? Either na dapat ay maging masaya tayo, para bang mas nadadama natin yung pagka-broken heart natin. Mas nadadama natin yung mga hinagpis, yung mga sama ng loob. Na mas lalagyan ng emphasis, nabibigyan ng emphasis. So, ito ay isang bagay na
nais kong ma-explain. How do we change from 3D consciousness to 4D consciousness? Ito nga ang gusto ko ngayon paliwanag sa ating programa ngayon, sa ating klase ngayon, na by using universal laws and principles, we are now able to change our consciousness to a higher consciousness. No? Kasi talagang kailangan maintindihan ninyo itong mga universal principles na ito. And this is my way of really, anong tawag dito? This is my way of really helping out in this kind of shift in consciousness or in this big change that we are now experiencing. Na kailangan makuha ito ng industry o ng entertainment industry. Kailangan baguhin na natin ang laman ng mga content ng mga script ng mga telenovela natin. Baguhin na natin yung mga laman ng mga pagre-report ng mga balita. Kasi masyado na negative. Kailangan i-balance yan. Kaya nandun yung negative, of course. Kasi i-report mo naman kung ano yung nangyayari talaga. So, nandiyan pa rin yung negative. Pero talaga dapat balansyado siya. Na mas maganda nga lamang yung mas positive ang mga balita. Alright. So, yan ang mga bagay na pag-uusapan natin ngayon. Alright. So, I'd like to say hi first to some people. Si Marco is still around. Veronica Garcia, John Denver Cruz, Maan Navarro, hello. Tess Luis, kamusta na sa Amerika? Uy, si Brother Luis Chavez. Si Brother Louis, ano ba letter P sa pangalan mo, Louis? Kasi P. Luis, alam ko yung Luis, naging Louis ba kaya P, ano ba yung first name mo? M. Centeno is watching. Hello, good afternoon. Alright, so, tuloy-tuloy na tayo. So, ngayon, ang nais ko ngayon i-share ay actually, there are 7 principles that I normally would talk about in my seminars. And dito na nga, binabahagi ko na rin ang itong mga principles na ito para maintindihan na natin. Kasi nga, I want to inspire mga composers, mga scriptwriters to be able to change the contents of their writings. No? I mean, yung mga ginagawa ng composition or ginagawa nila mga script. Now, the thing here is, they don't know. I'm sure many of them are asking, ano yun yung papalit namin? Kasi ang sinusulat namin, kung ano nangyayari sa mga buhay ng tao. Well, of course, ang nakikita nyo is yung negative pa. But now, if you are able now to really learn about these principles, makikita ninyo na marami kayong masusulat na mas magaganda pa. Alright, so, I'd like to go now to universal principle number 1. At itong universal principle number 1, ang kon dito is, I am what I believe myself to be. Yan. I am what I believe myself to be. Or you are what you believe yourself to be. Ano ang ibig sabihin yan? Kung anong paniniwala mo sa sarili mo, kung anong paniniwala mo sa mga bagay-bagay sa kalooban mo, kung ano yung paniniwala mo sa pagkatao mo, yun yung totoo sa buhay mo. Kaya nga kung sabihin mong naniniwala ka na gwapo ka o maganda ka o gwapo ka. Pero pag sinabi mong pangit ka, kahit na sabihin natin maganda yung features mo, pag ang paniniwala mo pangit ka, pangit ka. Yun yung paniniwala mo So, you are what you believe yourself to be. I am, kasi you are, pareho lang yan. I am, you are. We are what we believe ourselves to be. They are what they believe themselves to be. I am, you are, we are, they are. Yan. Pare-pareho lang yan. Okay. So, I am what I believe myself to be.
And this is actually, there's a law of, there's a universal law na kaakibat nito. And this is where my consciousness is mainly based on, or based from. It's the law of manifestation. Ano ibig sabihin nito? The law of manifestation says that it is your consciousness that creates your reality. So, yung kamalayan natin, kasi nga, kaya pangalan ng movement ko is I Am Kamalayan Movement. Because people have to know that it is really our consciousness that creates our reality. Nothing happens to us from outside. It is, or everything starts from the inside. From inside sa ating kalooban, palabas. Kaya nga kung ano yung laman ng iyong kamalayan, ano yung laman ng mga pag-iisip mo, ano yung mga binibigyan mo ng panahon sa iyong buhay, iyon ang nagiging buhay mo. Yun ang nagiging mundo mo. Alright? So, yan ay importante maintindihan ng lahat. Okay. Wait, Okay. Alright. Naku, paano na ito? Paano na ako babalik yan? Akala ko nawala na. May binasa kasi ako sa message. Yung pala isang, ano lang pala yun. Tawag. Anyway. So, if you're following me, ito yung kailangan yung matutunan talaga, no? Importante talaga that it is our consciousness that creates our reality. So, I am what I believe myself to be. So, sino ba ako? Ano ba yung mga paniniwala ko sa sarili ko? Pag tinanong ko kayo ngayon, sino ba kayo? I'm sure your first answer is, you will give me your name. Pero, I'm not after your name. Pag tinanong kita ngayon, who are you? You have to tell me exactly everything that you know about yourself. The problem lies in the fact that most of us do not know who we are. We know other people very well. Chismoso tayo. Mas gusto natin malaman ang mga buhay ng ibang tao. Pero yung buhay natin, hindi natin binibigyan ng pansin. Di ba? Kadalasan tayo ay nagkakaroon ng parang mental block. Pag tinanong, sino ka ba? Can you give 5 words or describe 5 words to describe yourself? Yun lang, nangangapa tayo. Anyway, so, sabi nga natin, know thyself. Importante yan. Ngayon, ito yung talagang hindi natin kailangan ng iwaglit o pabayaan sa buhay natin. The very first person that we have to know is not other people, but ourselves. Know thyself. Know thyself. Fully, fully. Hindi yung pangalan mo lang, edad mo, saan ka nakatira, hindi yun. Everything sa kaloob-looban mo, pagkatao mo. Yung mga ayaw mong paniwalaan na may kinalaman sa sarili mo, tanggapin mo. Anyway, so, sabi nga natin babasahin ko ito nakasulat sa aking tablet. Wala, patay ka, bata ka. Yan. There is only one you, but you have to discover who you are. Nag-iisang ikaw lang yan. There is only one you. And you have to discover that one, that particular you, kung sino ka. You will know what you are by what you create. Ayan, that's the key to finding out more about who we are. Ano na yung lumabas sa buhay mo? Maganda ba? Pangit ba? Maayos ba? Natutuwa ka ba? Ayan ang kailangan mo makita. Ano yung mga nasa buhay mo ngayon?
Sino yung mga nakapaligid sa mga tao? Anong klase silang tao? O yung pagkatao nila? May kinalaman yan sa pagkatao mo. Ha? Wala akong pakialam sa kanila. Oo, akala mo lang. Pero, pag tinanong kita nitong dalawang questions na ito, ha? Kayo makinig kayo, importante ito. First question, ano ang gusto mo sa ibang tao? Kahit na sino isipin mo ngayon, anong tao, sino man tao yan, kapatid mo, pinsan mo, kaibigan mo, kamag-anak, kasama sa opisina, or whatever, ano ang gusto mo sa kanila? Yan. Sige nga, isa-isahin natin yan. I'm sure marami kayong masasabi. Maganda, mabait, matulungin. So, depende yan. So, ano yung nakikita niyong gusto niyo sa ibang tao? Kayo lang ang makakasagot niyan. Kasi kayo ang, hindi ko kilala yung mga kaibigan niyo. So, hindi ko ma-describe. Kayo, you describe your friends. Yan. Pangalawang tanong, ano ang ayaw nyo sa ibang tao? Pwedeng ibang tao na ito. Hindi na ito yung original na inisip nyo kanina. Ano yung mga ayaw nyo sa kanila? Yung inis na inis kayo sa kanila. Yung galit na galit kayo pag nakikita yung tao yun dahil sa yun, yung ayaw nyo sa kanya. Yun. Ano yun? Ayaw nyo. Mayabang, makulit, anong tawag dito, bastos, ano pa yung mga nakikita nyo, mga ayaw nyo sa ibang tao. Alright, so lista nyo lahat yan. Gumawa kayo ng dalawang column. Sa isang side, sa left side, lahat ng gusto nyo. Sa kabilang side, sa isang bond paper. Sa isang side, yung lahat ng ayaw nyo. Lista nyo ngayon. Meron ba magko-contribute ng magte-text kung ano yung ayaw niya at saka yung anong gusto niya sa ibang tao before I continue? Sige na naman. Mag-participate. Otherwise, bagsak kayo. Bagsak. Ay, nako. So, ayaw nyo walang magbibigay ng example na ayaw nyo sa ibang tao, na gusto nyo sa ibang tao. Before I go to the next thing that I will say, which will shock you. Alright. Kung wala, sige. Basta magsulat lang kayo. Kayo ang may homework. Ano yung ayaw nyo at ano yung gusto nyo sa ibang tao, sulat nyo lahat yan. Okay. So, pag naisa-isa na ninyo yun, ang tanong ko ngayon sa inyo, ano ang mas marami? Ano yung mga mas marami na nasulat? Yung mas maganda, yung ayaw nyo, o yung mas maganda, yung gusto nyo, o yung ayaw nyo sa ibang tao? Ano yung mas mahaba nga sa listahan nyo? Wala pa rin, nagbibigay na feedback. Sayang naman. Maganda sana ito eh. Kasi normally, if I give this in seminar where there are people in front of me and I really get to talk to them, I immediately get the answers, no? And it adds to the of the seminar. Okay, anyway, so ito ngayon ang importante na question ko sa inyo. Lahat ng sinulat nyo, sinulat ba ninyo? Tanong ko nga, baka naman nandiyan kayo nagsusulat, sayang naman. Dapat sinusulat nyo para talagang maging memorable itong pag-uusap natin ito. Alright. Okay. Lahat ng gusto nyo sa ibang tao, lahat na sinulat nyo dyan, kung nagsulat man kayo, ano man yung sinulat nyo dyan, na maganda, kayo yon. Kayo rin yon. Kuha nyo.
So, kung sinabi niyong matalino, mabait, maganda, maasikaso, kayo rin yun. At kung ano man yung sinulat nyo doon sa kabila, na negative, na ayaw nyo sa iba, kayo rin yun. Hindi naman ako yun. Paano ako magiging yun? Paano ako magiging ganun? Ay, ayoko nga yun. Akala lang ninyo. Okay? Bakit? Hindi nyo mapupuna yan kung ano man yung ayaw ninyo sa iba. Kung wala sa inyo yun. Hindi mo mapupuna na mayabang ang isang tao kung walang yabang sa pagkatao mo rin. O sa kamalian mo. Nakuha mo? Nakuha nyo? So, dyan yung makikilala kung sino kayo. So, ang tanong, marami na ba kayo na-discovery tungkol sa inyo? Ito ang importanteng maintindihan, lalo na yung mga gagawa ng mga storya. Kasi, kadalasan, yung mga gumagawa ng script sa pelikula, sa TV, no? At pag nagkakaroon ng mga awayan, nagkakaroon ng mga pagsisisi o pagbe-blame or yung pangungutya, puro turuan. Ang hindi nila na-explain, kasi nga hindi rin nila alam nasa 3D consciousness ito Yung 3D consciousness is ganyan, separation, awayan, struggle, violence, nandyan lahat yan. So, basically, normal yon. Pero, sa 4D consciousness, which is, pag nagbago na ang takbo ng panahon, wala na itong 3D, yung style na mga storya. Yung 3D na yan, pasay na yan. Kung saan sasabihin, 3D yan, lumang tugtugin na yan, lumang style na yan. Hindi na umso yan ngayon sa panahon na ito. Gusto namin yung mga magaganda, yung 4D consciousness. Alright. So, ang ibig sabihin, kung gagawa ka ng storya, pag nakita mo ngayon, ang isang tao na nagalit ka, at nakita mong parang nag-react ka, tatanungin mo na ang sarili mo, bakit ako nag-iisip ng ganito? Ako rin ito So, kailangan baguhin ko sa sarili ko. So, ganyan ang dapat na sinusulat na natin. Na hindi tayo tumitingin sa iba para kutsain sila. Pero kailangan makita natin sa kapwa, sa iba, para ma-remind tayo kung sino tayo. That is exactly what relationships are for. To see ourselves in other people. Alright. So, ewan ko kung nakasabayan nyo ako kasi wala nag-react sa inyo. Meron ba nag-react? So, ito na yung sasabi nga nating mga kailangan maintindihan. And this is exactly what is not taught in schools. Hindi tinuro yan sa eskwelahan, kahit sa religion or for that matter, sa good manners and right conduct. Pag sabihin, paano mo ituturo kailangan, ito na yung sabi nga pag ituturo yung good manners and right conduct, umpisahan mo sa ganito kagad. Makita nila kagad yung pagkatao nila. Kasi nga, ang ginagawa natin sa good manners and right conduct, you have to be respectful, you have to be doing this, you have to say opo and mga ganyan. Without explaining why is the reason behind those things. Why do we have to be giving that kind of respect to others? Ang tanong nga is, ano nangyayari? Karamihan ng kumuha ng good manners and right conduct, sinabi nga, gusto ibalik yan Sino ba yung nakakuha ng subject ng good manners and right conduct? Hindi ba ito na yung karamihan ng mga nakaupo sa pwesto ngayon? Yung mga matagal na kasi na ituro yan So,
So sila ngayon yung mga nakaupo. O ngayon, anong tingin nyo karamihan dyan? Hindi ba sabi nyo, bakit ang daming mga korap, ang daming mga hindi dapat nakaupo dyan. Ang daming yung... Samantalang, yun yung mga kumuha ng good manners and right conduct eh. Ano nangyari? Wala. Dumaan lang sa tenga, from the right ear to the left ear. Dahil nga hindi na-explain ng maayos. At saka, mali ang pagtuturo eh. What I mean by mali ang pagtuturo? Hindi na-explain ng ganito. Kasi pag na-explain mo na ganito, mas naiintindihan mo bakit mo kailangan gawin ang isang bagay na gano'n. Hindi yung mechanical na kailangan mong gawin yan dahil kailangan magpakita ka ng respeto. So, without really knowing the reason behind, para ka lang robot. Yan. So, yan ang mga kailangan maintindihan. Alright. So, the next one is, ito nga, sabi ko nga, I am what I believe myself to be. It's all about beliefs. Ano yung mga paniniwala natin? Lahat ng mga paniniwala natin ay dulot yan ng mga bagay na tinuro sa atin. Karamihan nga dyan sa pinaniwalaan natin, hindi natin question eh. Mga pinaniwalaan natin sa eskwelahan, nung nag-aaral tayo. Mga pinaniwalaan natin mula sa magulang natin. Wala namang masama doon. Kaya lang nga, sa atin lang, kung minsan, sabi nga, there's something unreasonable here. Pero since magulang ko siya, tinanggap ko without questioning. Ganun eh. Or sa eskwelahan, parang mali. Pero since siya yung teacher, tinanggap ko. So, hindi tayo nag-question. So, karamihan sa mga beliefs natin, karamihan sa mga paniniwala natin, ay dumaan sa buhay natin, tinanggap natin, at nananatili sa ating kalooban. At ito ang buo-buo ng pagkatao natin na hindi natin kasi nga kinwestiyon. So, tinanggap lang natin yan. So, hanggang ngayon, nandyan yan. Like ano mga paniniwala na nandyan? Ikaw, kung pinaniniwalaan mo na isa kang unworthy, marami dyan nagreklamo, they feel they are not worthy of the best things in life, they feel they don't deserve it. Saan galing yon? Sa mga pinaniniwalaan mo. Sino nagsabi sa iyo, you don't deserve it? Sino nagsabi sa iyo, you are unworthy? Marami nagsabi. Bakit mo pinaniwalaan? Bakit mo sinunod ang sinabi nila? Na hanggang ngayon, dala-dala mo sa pagtanda mo. So marami yan, kailangan questionin natin. Ngayon, lahat ng mga beliefs natin. Kaya, I actually discussed that in one of my other videos. All about our beliefs. So, checkin nyo yung iba kong videos. So, nandun lahat yan. Nakalista yan. I will not talk about them now. No? It will just waste my time. Ang tanong dyan, are most of our beliefs helpful or destructive? Nakakatulong ba yung mga paniniwala natin sa buhay natin ngayon? Or nakakasira sa buhay natin? Ano yung mga paniniwala na hanggang ngayon, dala-dala natin? Yan ay isang bagay na kailangan bigyan natin ng halaga. Our beliefs. Kasi nga, I am what I believe myself to be. That's a principle. And that is exactly what will happen in your life. Whatever you believe in is what will come out. Ano yung mga paniniwala mo? Saya-saya mo yan. Kaya nagkagulo-gulo ang mga relasyon natin dahil we insist that it should be this way. Naniniwala kasi tayo ng ganito dapat ang mangyari. So pinagpipilitan natin na mali ka, ako tama. Ganyan. So a lot of times tayo ay nagkakaroon ng mga hidwaan dahil nga sa mga paniniwala natin na kung saan yung pala, tama naman pala yung pareho. Yung isa, lalo na, kunyari, yung nakikipagtalo sa'yo. Kaya lang, pinanindigan mo yung paniniwala mo.
nakikipagpatayan ka para sa isang paniniwala na imbes pala nakakatulong, mas nakakasama sa iyo. Alright. Marami tayong ganyan ito paniniwala, lalo sa mga kababaihan. Ang idol nila, sabi nila, gusto nila parang, o kaya yung mga lalaki na hinahanap nila sa isang babae, gusto nila yung mahinhin. Para daw si Maria Clara. Okay. Sino ba si Maria Clara kung talagang titignan natin ang pagkatao niya? Kasi bahagi siya ng karakter. Isa sa mga karakter ng sinulat ni Jose Rizal, di ba? Ano yun? Sa No Limit Angere ba yan? Tama. Sino ba si Maria Clara? Sino si Maria Clara? Bakit siya mahiyain? Kung talaga titignan nyo, sino nung makakasagot niyan? Walang nagre-react sa inyo. Sino kumuha ng Rizal sa inyo? Di ba si Maria Clara, anak ni Padre Damaso? Anak na isang praile. Kaya siya nahihiya dahil kinahihiya niya na anak siya ng isang pare. Yun lang yun Tapos gusto niya maging Maria Clara kayo. I mean, okay lang yung maging mahinhin. But kailangan maging mahinhin ka for the right reasons. Na feel mo yun, na gusto mo ganun, dahil yun ang pagkatao mo. Hindi yun dahil meron kang tinatago, nahihiya ka dahil merong problema or whatever that you want to hide, no? Yun, karamihan sa atin ganun So marami sa ating paniniwala na hindi talaga, dami na pala nagre-react dito. Okay, before I continue what I'm talking, I'd like to say hi to Rodel Katahay. Kamusta na? Maria Dolores Santos is watching. Our beliefs can be molded or can be brainwashed. Tama. Itaas ang batas ng ating kamalayan. Yan, tama. Damihin ang damdamin. Damihin ang damdamin at katayuan at ng kapwa batay sa batas ng Diyos at ng lipunan na ginagalawan. Tama naman. Alright, sabi ni Maria Dolores Santos, our beliefs are like sponge. So, discern vigilantly. Alright. Kasi yun po yung kultura ng panahon. Tama. Inunahan mo na ako dyan. I was about to say, we have to change our culture. Many of our cultural beliefs are the ones really pulling us down. At I discussed that in my other videos. No? So, hindi ko na bibigyan ng panahon yan ngayon. I can talk about that later on. Pero at this point, I'd like to just, talk about all these universal principles that I am going to share. So, okay. So, nandun yung beliefs natin. Aside from our beliefs, na pinaniwalaan natin, nandyan yung programming natin. Ano yung mga programming? Ito yung mga, I would say, unwittingly, hindi natin ginusto. We were programmed by other people. Like whom? By our parents. Lahat ng mga sinasabi nila sa atin, na gawin natin, sa araw-araw, mula lang pagkabata natin, ay sinusunod natin hanggang sa paglaki. Alright, so we were programmed in so many ways. Paano maglakad, paano gamitin ang bathroom, paano mag-toothbrush. Lahat yan na may kinalaman sa pag-grow up natin o paglaki natin, mostly na-program tayo dyan. Alright, so ano pa yung mga ibang programming natin? Saan galing? Karamihan dyan galing sa eskwelahan. May maraming
estilo ang eskwelahan sa pag-control sa mga estudyante, pananakot sa atin. Dahil pag hindi ka sumunod sa mga patakaran, bibigyan ka ng punishment or babagsak ka o i-expel ka. So, ang gusto nila is to control us. So, they were programming us to be followers, to be good followers. Yun yung actually kuha ng eskwelahan na kung saan ay sabi nga natin, our schools were actually done during the industrial age, na kung saan ay we were producing graduates to work in factories na kung saan ay kailangan masunurin, kailangan ay maging yung talagang sumusunod sa superior mo at mabait, hindi ka maangal, hindi ka nagko-complain. So, yun yung ginawang training sa atin. Yun ang programming na ginawa ng eskwelahan sa atin. Na kung saan huwag kang question, bawal yan, masama yan, sundin mo lang ito, makaka-graduate ka. Yan. So, yun na lang naging pa natin. Sunod-sunod lang tayo. Okay, sabi ni Rodel, ito yung expectations ng lipunan during that time. And it's true, on the latter part of the novel, it's revealed that Maria Clara is the daughter of Padre Damaso. Okay. All right. Alexis Mamboa is watching. All right. So, yun nga I mean, I just made that as an example. Kasi nga, ang daming nagsasabi, gusto nila maging para Maria Clara, mahinhin. Hindi nila alam kaya mahinhin, mahiyain. Dahil nga, kinahihiya niya na anak siya ng isang praile. Yan yung characterization nun. Tapos ginawa natin model. Kailangan maging Maria Clara ang ating mga kababaihan. Paano ngayon kung magaslaw ka? Masama ka. Ayan, ganun. Hindi naman dapat ganun. Anyway, so, ano yung mga pinaniwala natin, yung mga bata pa tayo? Diyan tayo na program ng husto, yung kabataan natin. Sino hindi makatulog kapag walang ilaw? Ano yan? Dahil may nanakot sa atin. At sinabi, may multo, may hihila ng paa mo pag natutulog ka na. And so, takot ka ngayon. Gusto mo palagi, pag matutulog ka, bukas ang ilaw. Yung mga paniniwala natin, na kung saan hanggang ngayon, pinaniniwalaan natin sa pagtanda. Marami tayong mga paniniwala na hanggang pagtanda natin ay dala-dala natin. Dahil nga, na-program tayo, hindi natin naialis sa ating kamalayan, yung ating mga programming na kanyan. And also, we have habits. At yung mga habit na kung saan may tinatawag tayong good habits, may tinatawag tayong bad habits. So, ano yung mga good and bad habits natin? Yan ay nakuha din natin yan simula ng pagkabata natin na kung saan we developed other habits as we were growing up. No? Ang tanong is, nakakatulong ba sa atin yan? Or nakakasama? Like, iba, yung teenager na, they picked up smoking as part of their habit. So, ang tanong is, nakakatulong ba? And ang problema dyan, mga habits natin, they are controlling us. Hindi yan sasabihin mong na isa sa tabi mo. Ang habits natin ang nagdidikta ng takbo ng buhay natin. Kaya nga, yan ang parang preso natin. We're confined. We're imprisoned by our habits. Ang tanong is, maganda ba yung mga habits natin? Kung maganda yung habits natin, like for example, we eat healthy food, nag-exercise tayo tuwing umaga, we actually go around, walk around, and really do something na maganda for our body, well, good for you.
maganda yung habit mo for your body. No? Pero pag puyat, mahilig kang magpuyat, mahilig kang uminom ng alak gabi-gabi, yan ay isang bagay na hindi makakaganda sa takbo ng ano natin, buhay natin. Tapos aangal kayo. Bakit ganito ang buhay ko? Parang walang ganda, walang sigla. Kasi nga, ano ka na, antok-antok ka. Parang hihilo-hilo ka. Yung utak mo ay ayaw gumana ng maayos. So, yan ang problema sa karamihan sa atin. Alright, now, the thing here, ano pa ang kailangan nating maintindihan? Na-discover na ba ninyo kung ano talaga yung pagkatao nyo? Ito na, pinag-uusapan natin, no? Pero, ibig sabihin, ang tanong ko is, do you know what makes you different from other people? What makes you unique? Kasi ang ginagawa ng eskwelahan natin, kaya tayo may uniforme. Gusto nila pare-pareho. Ha? Walang lumilihis. Kasi nga, gusto nila maging para kayong sunod-sunuran lang. Kung control lahat tayo noon during that time. Kaya, kailangan uniform, pare-pareho, hindi pwedeng ibang kulay ang damit mo sa ano. Hindi. Sabagay, ibang eskwelahan, walang problema. I mean, they were more open, no, in terms of uniform. So, iba walang uniform. Pero yung iba, talagang they would insist. Kailangan naka-uniform. So, kailangan sumunod ka dyan. Pare-parehong kulay, pare-parehong style. Now, the thing here is, ang talong dyan is, did actually our school discover our uniqueness? Hindi. Kasi nga, ang gusto lang nila talagang mangyari sa iyo ay sumunod ka sa gusto nila. Hindi mo pwede sundin yung gusto mo. Ang gusto mo is that yun yung nagpapa-unique nga sa iyo . Ang gusto mong gawin ito. Kaya lang hindi mo magawa dahil ang gusto lang ng eskwelahan kung ano yung bibigay nila sa iyo, mga kailangan gawin, yun lang yun susundin mo. Hindi mo magagawa yung gusto mong gawin. So many of us were not able to do what we wanted. That should have been actually the thing that could have really made us understand who we are and made us unique. Doon sana natin nakita ang uniqueness natin na magaling pala ako sa ganito. That's why nga ang tanong dyan is, what happened to our gifts? What happened to the gift or our talents? Of course, some schools, inaano naman yung talent mo. Inaano lang kung sa larangan ng sports. Di sasabihin lang, maging kuwan ka, mag-audition ka sa varsity, baka pwede kang mabigyan ng scholarship. Kaso, limitado yung sports. Kung ano lang yung ino-offer nila sa kanilang kuwan, yun lang yan. Ang gusto mo ibang klaseng sport na wala doon sa eskwelahan. So, hindi mo magawa. Or, kung hindi sport, like for example, sa arts, meron kang, say, music, may instrument ka na gustong tugtugin, wala naman dun sa mga ino-offer nila the usual basic instruments that we find. No? So, hindi mo na-develop yung gusto mo. Sayang. So, andun na tayo. Wala tayong ginawa. Yan yung problema natin. So, ngayon, dyan natin nakikita ngayon na kailangan importante sa buhay natin ngayon na to discover that gift. Kasi that gift, that particular gift will make us unique. Lalo na sa mga gusto mag-artista. Kailangan hindi ka pareho ng iba. Yung talino mo o yung kakayahan mo, dapat ikaw lang ang nakakagawa nun o ikaw lang ang merong ganong anting talino para you can stand out. Otherwise, if you're just like the others, if you're put
if they put you among the crowd, you don't stand out. So, doon ka lang sa mga sa crowd scene. O yan, lagay mo yan dyan. Kami nga noon nung lumalabas ako sa kwan, hindi ako ang bida. Kaya lang, many times, I was called, my attention was called by my director. Kasi nga, sinasabi nila na, can you change your shirt to another color? Sabi ko, bakit? Maganda naman ito lang yung shirt ko na bagay dito. Hindi, kasi yung color mo, masyadong nag-stand out. Nawawala yung attention dun sa bida. So, okay, doon ko naintindihan na doon pala, nakakaagaw attention pala yung kulay ng shirt ko. So, I had to change. Kasi nga, you have to give importance to sino man yung talagang mas nakakahigit in terms of the role. So, ganun lang yan. Bigayan, okay. So, doon ko naintindihan na, okay, meron tinatawag talaga na nag-stand out at merong hindi. Kaya nga yung mga pasaway, kadalasan, ito yung mga hindi sumusunod sa mga patakaran. Because hindi naman siya dahil gusto nilang magyabang lang o magpakita ng ibang kakayahan. But basically, that's who they are. Doon na stifle ang kanilang talent or yung being unique. Hindi nahayaan. Kasi kailangan sumunod lang sila palagi. I know a lot of classmates in high school na talagang pasaway. Pero talagang palagi sila to principal's office. Dahil gagalit yung teacher. Anyway, which goes now to the next topic. I will enumerate. I will not anymore elaborate on this because I had taken this up in many of my former videos. No? You can find my other videos and doon yung makikita or doon ko na-discuss extensively itong mga attitude problems. For tonight, for today, I will just enumerate them. No? And there are 10 attitude problems that we have to really find out if one of, or ito nga malungkot yan In many of the seminars I had given these attitude problems, doon sa 10, karamihan nakakawalo palagi. Average is 6. So more than half. So talagang marami talaga sa atin may attitude problem. Ano yung mga attitude problems nito? Number 1 is blaming others for their mistakes. Alright? Blaming others. Hindi nila ma-admit na sila yung may kasalanan. They will say, hindi naman ako siya. Nahuli na siya yun, still he will deny. That's an attitude problem. Second attitude problem is complaining always. Palaging nagko-complain. Palaging nagreklamo. Number 3 is focusing on problems. Palaging sa problema nakatuon, hindi sa solusyon. Pag binigyan mo ng isang problema, hindi siya makaalis dun sa problema. Hindi na makita yung solusyon. Sabihin niya, ay naku, wala yan. Talagang mahirap ito. Problema to. Siyempre, ang problema, hindi problema kung walang solusyon. May solusyon yan. Kung walang solusyon yan, hindi problema yan. So, wala kang magagawa dyan. Kadalasan tayo ay nakatuon sa problema kung saan hindi natin makita yung solusyon. So, pag sinabi mong, ay, mahirap ito, ganyan. That's an attitude problem. That means you're not willing to go beyond the problem. No? So, susunod ay yung palaging, yung worrying always. Yung palaging worry, nag-aalala na may mangyayaring hindi maganda. Future palagi yun. When you say you worry, you're not talking of the past, you're talking of the future. So wala pa yan. Ang ginagawa natin is we actually worry a lot. That's an attitude problem.
Number 5 is thinking like a loser. Ito yung mga palaging umpisa pa lang ay hindi natin kaya to, talo tayo rito. Palaging talunan. Palaging wala, lamang sila kagad, lamang sila. Tayo, wala, hindi tayo makakaisa rito, hindi tayo makakaahon. Yan. Yan ang mga attitude, yan ang mga may attitude problem na nag-iisip ng thinking like a loser. Umpisa pa lang, negative na. So, yung susunod ay number 6 ay, yun na nga, ang goal lang nila sa buhay ay pera at kasikatan. Making fame and money your goals. Kung walang pera dyan, ayoko. Kung hindi ako sisikat dyan, ay wag na lang. Ang tanong is, bago ka makapunta doon sa gusto mong kalalagyan na sisikat ka, kailangan may ginagawa kang worth na makita nilang hahangaan ka. Ang kadalasan nga dyan, marami sa atin, lalo na sa mga singer, no? Ito, ang gusto nila, sumikat lang at hangaan, no? Magkapangalan at kumita ng pera. Pag walang magandang talent fee, ayaw nila. Or pag hindi sila sumisikat, nasisiraan sila ng loob. Ang hilig mo kumanta, bakit mo ibabase yan sa kasikatan at sa pera? Ang pagkanta is pure. There should be pure joy in just singing. Kakanta ka kahit walang pera at kahit walang nanonood. Dahil hilig mo yan. Pero pag naging basehan mo sa pagkanta mo ay talent fee at na malaki at yung audience na marami, that's an attitude problem. Alright. So, number 7 is holding grudges. Holding grudges, maraming sama ng loob, palaging may sama ng loob sa kapwa. So, yun yung mga bagay na kailangan nating ma-check. I'd like to say hi to Camille De Jesus, my former student, and Manuel San Mateo. Okay, so, holding grudges. Ang karamihan sa atin ay mga sama ng loob natin sa kapwa. 10 years ago, lumipas na 10 taon, nandun pa rin yung sama ng loob. Ito yung problema. Yung sama ng loob mo sa kapwa mo na hindi mo pinalagpas o hindi mo na i-release, kadalasan, pag talaga nandiyan pa yung timpi mo at yung kirot dahil sa sama ng loob, ikaw ay magkakasakit. Anong sakit ang magiging candidate for? Kadalasan, cancer. Ang malungkot niyan, yung taong may sama ka ng loob, masaya, ikaw ang mas may sama ng loob, masama ang pakiramdam mo dahil ikaw ang nagkakasakit. Ikaw yung hindi masaya. So, ang tanong dyan is, ano ang mas pipiliin mo? To let go or kikimkimin mo pa rin ang sama ng loob mo? So, nasa iyo yun. Yan yung mga bagay na kailangan mong maintindihan. Okay, number 8, attitude problem is yung madaling magalit, easily gets angry. Sino yung mga taong kadalasan ay konting ay umiinit na kagad ang ulo? Saan galing yung galit na yan? Saan galing yung pag-init ng ulo na yan? Kadalasan yan, ito yung masasabi natin personal problems na kung saan ay sa bahay nagsimula, pagdating sa opisina ay dala-dala pa rin yung mga problema na yun. At hindi nila naiaalis sa sistema nila, yung galit na yun. At yun na nga, nagiging sanhi ng
sa hindi pagkakaunawaan tuloy sa lugar na pinagtatrabahuhan nila. So, ito yung attitude problem ng karamihan na meron tayong nakikita sa ating mga ating mga opisina na ganyan, no? Tapos number 9 is always self-pitying. Yung para palagi sinasabi niya na, paano naman kami? Kami na naman ang api. Paano na ang buhay namin? Paano na ang namin, ang kinabukasan namin? Palagi na lang kami ang nakikita. Yung taong nag-iisip ng ganon ay attitude problem yan. So, kailangan either ma-change na yan or iwasan yung taong yan. Hi, Helen Herrera is watching. Kamusta? Alright, and the last one among the attitude problems is itong comparing self with others. Palaging kinukumpara niya ang sarili niya sa iba. Naiingit siya palagi. Para bang nakikita niya yung mga magaganda sa ibang tao palagi. Sa kanya, hindi. Or, for that matter, kinukutsa niya palagi yung iba. So sabihin niya, ay, mas magaling ako dyan. Wala yan. May mga ganun naman. Ganun din. That is an attitude problem. Yung palagi niya kinukompare ang sarili niya sa iba. So, ang tanong dyan, ilan ang attitude problems na namuro kayo? Kung sinasabi nyo lahat, well, congratulations. Yung laking problema nyo. So, ito sana yung mga nakikita natin pinag-uusapan na ngayon sa mga telenovela. Hindi yung awayan. Kasi ito ngayon, kailangan nakikita na nila ngayon na, alam mo, attitude problem. Kailangan ma-explain kasi this is one way of teaching people how to be able to now overcome all these problems. Hindi yun yung nakikita natin na ang nangyayari kasi pag ito, nakikita natin yung mga attitude problems being portrayed by the roles or the characters on TV. Kumakampi tayo sa isa o sa iba. Kung saan yung sinasang-ayunan ng kung ano yung problema rin natin. Alam nyo, itong mga writers natin, mga director natin, mga producers natin, mga galing sila Alam nila ang kiliti ng audience. Kailangan ito, sulat mo yan. Kasi maraming ganitong klaseng tao. Mag-identify sila sa ganyang klaseng problema. So, ito naman sa sulat mo yan. Now, ito yung 3D o third dimension consciousness. 3D consciousness. Na kung saan yan yung mga palaging nangyayari sa laman ng mga istorya. Nasabihin, yan ang buwebenta. Yes, yan ang buwebenta. Kasi ang kaalaman ng mga tao napakalimitado. Limited. Hanggang dun lang. Napakababa. Kaya nga ito ngayon, ang ginagawa nga na natin itinataas na natin sa bagong antas ang ating kamalayan, ang ating consciousness. Kasi nga, kung hindi pa tayo magbabago, kung kayo ay mananatili sa 3D, may iwan kayo dyan, masasagasaan na kayo. At pag na-overcome na kayo ng panahon, nalipasan kayo ng panahon, huwag niyo sisisihin kami na kung saan ay sinasabi na nga namin sa inyo, sumabay na kayo ngayon, although sinasabi nga natin na hindi naman lahat makakasabay kaagad. Kasi may mga pinagdadaanan pa yan. So, okay lang. Pero, hindi ka pwedeng manatili dyan. Kasi, pag tumaas sa antas ng kamalayan, na punta na sa 5D, pag napunta na sa 5D ang consciousness ng tao, wala na. Saan ka napupulutin? Mamamatay ka na lang ng talagang sasabihin mong, talagang pinagkaitang kami ng panahon. Hindi kami mahal ng Diyos. Sinisi mo pa ang Diyos. So, yan ang ating mga bagay na kailangan nating isipin, no?
ito yung sabi nga natin, be aware of the consciousness you have now and the one you intend to make. Ano yung kamalayan mo ngayon? Kung nasa 3D ka, sige, okay, alam na natin yan. Inisa-isahan natin kanina yan. So, up to now, kailangan kong gawin ninyo, or rather, gusto kong gawin ninyo ay ilista nyo lahat ang kailangan nyo baguhin sa sarili nyo. Dahil ito yung magbabago nga ng inyong kamalayan para makapunta na tayo sa 4D. Alright. So, that is one principle. Isa lang yan sa mga principle na pinag-uusapan na. You are what you believe yourself to be. I am what I believe myself to be. I am. Diba sabi nga sa Biblia, be still, know that I am God. Be still and know that I am God. Alam niyo, ang difference nung belief at saka knowing. Pag sinabi mong belief, nagbabago yung belief eh. Kaya pwede natin baguhin yung mga paniniwala natin. Yung mga dati natin nakagisnan, pwede natin baguhin yan. Kaya nga when I say, I am what I believe myself to be, hindi permanente yan. I can change my beliefs. Because pwede naman talagang palitan ng beliefs. Pero pag sinabi mo, I know, medyo mahirap na yan. Mas sigurado ko kasi sa I know. Kaya nga yung be still and know that I am God. I mean, God does not doubt that He is God. I know. At kailangan mo malaman din. And hindi mo na kailangan na sabihin mo, I believe in God. Ako, I do not say I believe in God. I know that there is God. Ito yung pagkakaiba ng belief and knowing. Like for example, anak ka ng tatay mo. Hindi mura yun. Kunyari, anak ka ng tatay mo. Alam mo, anak ka ng tatay mo dahil nung pagkabata mo pa, nakita mo, 1-year-old ka, may nakita talaga ikaw doon sa poder ng magulang mo. Di ba? Eto ngayon, lumaki ka hanggang umabot ka na ng high school, hanggang college, let's say. Alam mo, tatay mo ito, nanay mo ito. Biglang may nagsabi ngayon, may dumating na letter, o may nabasa ka ngayon, na hindi ka pala tunay na anak. That adopted ka pala. Ano ngayon ang magiging karamkon mo? Ano ang sasabihin mo ngayon sa sarili mo? Do you still believe that you are the son? That you are the child of your parents? Now that you are one? Or sasabihin mo, hindi ako naniniwala dyan because I know I am really their child. So, ano man ang reaction mo ron between believing and knowing? I cannot believe this because I know I am really their child. So, nakuha nyo yung difference between knowing and believing. So, yung mga beliefs natin, pwede pa magbago. Pero yung knowing, sigurado ka dyan eh. So, kailangan, abot tayo doon sa knowing. Kaya lang nga, wag muna. Kasi yung knowing, karamihan dyan sa knowing natin. We don't know nga who we are eh. That's why we just would concentrate now first on our beliefs. Kung ano yung mga paniniwala natin. Sige. Later on na yung who we are. Knowing who we are. Pero at this point in time, we have to know na. Ito nga yung assignment nga, know thyself. So after knowing ourselves through this mga pinag-usapan natin, doon mo na makikita na I know who I am now. So talaga masasabi mo, I just don't believe this. I know for a fact that this is me. Can you say that? Alright. So, universal principle number 1 is, I am what I believe myself to be. Okay yan. Kung ano yung paniniwala mo ngayon, yun yung lumalabas sa iyong, alam mo sa buhay mo, sa mundo mo.
let's go to universal principle number 2. We have 15 more minutes, so okay lang. I don't know if I'll be able to finish this, pero 7 ito 7. So basically, pahapyaw muna dito sa universal principle number 2. I predict my own future by what I think, imagine, feel, say, and do. I predict my own future by what I imagine, think, feel, say, and do. You predict your own future by what you think, feel, imagine, say, and do. Malalaman mo ang iyong kinabukasan, ang mangyayari sa buhay mo, sa pamamagitan ng mga iniisip mo ngayon, ini-imagine mo ngayon, ginagawa mo ngayon, nararamdaman mo ngayon, sinasabi mo ngayon. Diyan mo makikita ang magiging future mo, ang mangyayari sa buhay mo. So, ang tanong dyan is, are you able now to see yourself by what you are now feeling? Nakikita mo ba ang mangyayari? Ito yun ang tanong dyan. And that is based on another law, universal law, the law of magnetism. And the law of magnetism states that the universe returns the same kind of energy that you put out about yourself. The universe returns the same kind of energy that you put out about yourself. So kung ano yung paniniwala mo, ano yung nararamdaman mo, ano yung nakikita mo sa sarili mo, ano yung sinasabi mo, the energy will just bring back all those things to you. So be very careful as to what you think, feel, say, imagine, because all these things will come back to you. Diba? Yan. This is a principle. And this is what is not being explained in media, in the movies, and so ito, inaano ko na nga ito para maging bahagi na ito ng mga bagong istorya, mga bagong kanta. Hindi na puro hinagpis, sama ng loob, malas, swerte. Walang malas at swerte. Ginagawa natin lahat ang nangyayari sa buhay natin. Walang malas dyan, walang swerte. Kung pangit yan, dahil pangit yung mga iniisip natin, hindi maganda yung mga ating sinasabi, hindi maganda yung mga ini-imagine natin o yung nararamdaman natin. So, ayusin natin yan. Lahat yan nakokontrol natin sa kalooban natin, sa kamalayan natin. So, there is what we call thought patterns. And sabi nga natin, you move towards the direction of your thoughts, whether positive or negative. So, ang thoughts natin, may direction na pinupuntahan palagi yan. Meron yan nangyayari, lumalabas yan. Kaya lang, depende yan, negative or positive. Ano ba yung kadalasan ang iniisip natin? Pag negative ang thoughts natin, eto na. Ang mangyayari dyan is, babalik sa'yo, puro negative. Pero kung positive ang thoughts natin, babalik sa'yo, positive din. Alright. So, ito ngayon siguro ang ating kwan lang muna for tonight, no? Well, we have finished universal principle number 1. Binigyan ko lang kayo ng pahayaw doon sa universal 2, principle 2. We will take that up soon, either tomorrow or Thursday, yung susunod nating klase on this particular topic na kung saan we are talking about the 7 universal principles under our topic na ang call natin is how to evolve to a higher consciousness, no? And ito ay may kinalaman sa ating organize sa grupo na tinatawag natin Transformative Entertainment for a Higher Consciousness. And with that, I'd like to say hi first to Francis Salenga. Kamusta na, Francis? Nasa ano ka ba? Australia. And to David Lee. Alright, so sa lahat ng mga nag-participate ngayon sa ating classes, to Rodel Katahay, to
sino ba? Camille De Jesus, Manuel San Mateo, Alexis Bamboa, Maria Dolores Santos, and sino pa? M. Centeno, and Brother Louis Chavez, Tess Luis, Navarro, John Denver Cruz, Veronica Garcia, and Marco Sison. With that, I'd like to say, magandang kamalayan sa inyo lahat. Maraming salamat. At ako po si Tato Malay na makakapiling po ninyo uli sa susunod na ating ng klase natin sa Kamalayan Learning Alternative Success System or under sa ating online Kamalayan Lifelong Learning Center. So, with that, maraming salamat again. Thank you.